beloved and favored. Ang taas na energy at ngayong gabi magsama-sama tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan at syempre sa tugtugan. Syempre nandito na naman po ang nag-iisa nyong hashtag, ano man ang status nyo sa buhay. Dito lang yan every Friday, Yes, naman. 7 to 8 p.m. only here on 98.3 FM Smile Radio. Siyempre, binabati natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California, and the Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy, and Sis Corey Yap, dealer of Salad Master, the whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sis Connie Masuecos, mission team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap, music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Manguera, and Brother Leo, and Sis Marisa Swan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ, and Frances. Hello din po Josie Evangelista, Janet and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family sa Munting Batangas, Consel Richard, Alice, Jeff and Jam, Jimmy Quinn, Adrian, Kim, Jay at Sed, Casey and Kathy, Grace, Till, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante and Abel Magpantay in Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck Bong, Maye and Arjo, Evangelista and Alzati family also in Muntin, Batangas, Mel, Chris and Darwin Almario, Iya and Yana Valencia, Ate Annie Abelia and all CHO staff. Yan, greetings po yan from Nanay Sol and Tatay Edmond Evangelista. Binabati din natin si Kuya Jen Revoluciano of Arizona, USA, and Kuya Ian De Leon of COPHS. Hello, hello. Makakalimutan batiin si Nanay Evelyn, Tatay Ed Santiago at siyempre si Ate Edlyn Santiago dyan po sa Taiwan. Binabati rin po natin lahat ng mga tagapakinig po natin ngayong gabi na naka-tune in dito po sa 98.3 FM Smile Radio. Ayan, syempre, salamat din po sa mga nakasama po namin noong April 30 to May 1, ang Camp Wagi. Ayan, hello po sa lahat ng mga Camp Wagi Warriors. Yan, hello sa inyong lahat. Alam ko nakikinig sila ngayon. So, gusto ko silang batiin isa-isa. Yan, syempre namimiss na namin kayo. Hello kay Alex, kay Aji, kay Christine Leanyo, kay Dayan Santiago, kay Donna, Dwight, kay Rain, kay Fershan, Frankie, Hazel, Janber, Gianna, si Janjan, si Jom, Camille, kay King, kay Lawrence, Lian, kay Samantha, kay O'Neil, kay Sam. Yan, hello sa inyong lahat. Let your love be the shining light, breaking chains that
ngayong gabi. Siyempre, sa lahat ng mga gusto ring makibate at makisama sa ating kwentuhan ngayon, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para po sa Globe. Ulitin ko po sa lahat po ng gusto makisali sa ating kwentuhan ngayon at sa inyong mga pabate. Text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para po sa Globe. Naman ng gusto kaming makita via live streaming, punta lang po kayo www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. Ulitin ko po, sa lahat po ng gusto kaming makita live na live, punta lang po kayo sa live streaming ng Smile Radio, www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. Tuloy-tuloy lang po ang kwentuhan, kantahan at tugtugan. Stay tuned lang po kayo mga kangitian at mga ka-hashtag BBF. At para po sa ating tugtugan ngayong gabi, here's Unmerited Favor by New Creation Church. This is our song, New Creation Church. Showers of rain, I'm surrounded. The love and tender mercy
Good evening. I'm sorry, good morning dun sa mga naka-live streaming ngayon sa kabilang parte ng mundo. Ayan, good evening. At I declare na isang napakagandang araw ang naghihintay sa atin. At isang masarap na pamamahinga tonight. And syempre nakikinig po kayo sa ating program #BBF 98.3 FM Smile Radio. Yan, every Friday po ito, 7 p.m. So sa mga ka-tune in pa lamang. Ayan, so good evening sa lahat ng ating mga listeners at sa lahat ng mga naka-live streaming at saka sa mga makikinig bukas. Yan, at saka sa Saturday evening. Yan, hello, lalong-lalo na doon sa mga nagde-devo ng mga worship team. Yan, hello sa inyong lahat. At hello kay Edlin dyan sa Taiwan. Hello, yan. At saka, yan, tonight, maganda yung ating topic. Yan, maganda yung topic natin, winning the battle in the mind. Yan, so, alam nyo kasi, palagi tayong nagkakaroon ng mga laban sa isipan. Sabi nga ang ating isip ay battlefield ng kaaway. At hindi tayo papayag na sarili nating isip to, pero natatalo tayo. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amen. Manalangin po tayo. Aming Diyos at aming Panginoon, pinupuri namin kayo at patuloy po namin pinaparangalan ang iyong kataas-taasang pangalan. Salamat nga po sa pagkakataong ito na muli kami po ay makakapakinig ng buhay na salita na makapagbibigay po sa amin ng encouragement na kung saan, Panginoon, kami ay patuloy na lalakas, tatatag at lalago sa aming pananampalataya. Salamat po sa station na ito na ginagamit niyo po, Panginoon, upang mapalaganap ang mabuting balita ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po, Panginoong Hesus, ang lahat po ng mga tagapakinig ngayon na nakatune sa kanilang mga radio. I pray, Lord, na patuloy mo po silang pagpapalain, Panginoon, at makaranas po sila ng mga himala sa bawat pangangailangan ng kanilang buhay. Himala sa kanilang mga karamdaman, magkaroon ng himala sa kanilang mga financial problem, magkaroon ng mga himala sa kanilang mga problema sa relasyon. Salamat po, Panginoon, sapagat kami po yung umaasa na sa iyo, Panginoon, sa sino mang sa iyo po ay nananampalataya ay wala pong imposible. Pinagpala niyo po kami at ang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus ang siya pong matanghal at maitaas sa buhay namin. Sa pangalan ni Hesus, ito pong aming panalangin ng may pagtitiwala. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor Raul. Ayan, at dahil katatapos ng ating camp, ang Camp Wagi, meron pa kaming Camp Wagi fever. Yan kaya ang ating pag-uusapan ay winning the battle in the mind. So, ayan, bago tayo magpatuloy, tatanungin natin itong ating mga kabataan na kasama. Paano nga ba sila nagwawagi sa mga laban? Okay, sa mga laban ng buhay na alam natin na ang laban ng buhay sa atin ay nagsisimula sa ating mga isip. Alam niyo po kasi mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, madalas ang nauunang, hindi pa man nag-uumpisa ang laban, sa isip natin, nag-i-start na at nagagapi na tayo minsan. Ano po, canceled, hindi ito mangyari sa atin. Pero, ang madalas kasing, sabi nga nung isang nabasa ko 40% ng ating mga takot ay hindi naman totoo, nasa isip lamang. Dahil ang ating isip nagkikreate na kaagad ng mga pangit na mangyayari, nagko-conclude na ng mga kung ano-ano, samantalang hindi ka pa naman nandun sa mismong laban, sa mismong giyera. Kaya sa isip pa lang parang nagapi ka na paano ka pala laban sa totoong laban. So, tatanungin po natin ang ating mga kabataan na kasama ngayon, mga Camp Wagi masters na paano sila nagtatagumpay kapag meron silang kinakaharap na the mind. Yan, okay? Ako po, siguro, pinangahawakan ko yung verse niya, yung salita niya.
tulad na lang nung Psalms 23. Hindi ba napakagandang illustration nun na si Lord isang mabuting ama na kahit anong minsan sumasablay, minsan nagkakamali, minsan nadadapa, pero lagi mong tatandaan na meron tayong mabuting ama na kahit na kapag naisip mo yung mga negative thoughts na yan, isipin mo lagi na yung tatay natin dumating siya sa worst, umabot siya sa worst na stage ng buhay nung naging tao siya, pero lahat ng yan para sa atin. And gusto ko yung verse 6. Sabi doon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Diba? Surely. Ibig sabihin ng surely, sure na sure talaga. Ibig sabihin, walang doubt, walang halong pag-aalinlangan, kundi sure na yung goodness and mercy niya, i-hunt tayo, hahabulin tayo, hindi lang hahabulin, hahanapin tayo. Kaya kapag nakaka-encounter tayo ng mga negative thoughts, negative things, isipin natin na si Lord, meron siya magandang plano. Si Lord, ang hangad niya lang sa atin, lahat lang ng kabutihan. Yun po. Okay, tawagin natin si Gleda. Ayun, siguro ako bilang estudyante, bilang nag-aaral talaga, dati ang iniisip ko talaga, paano yung future ko? Kung makakagraduate man ako, paano yung pagkatapos? Kung makapagtrabaho ba ako? Kung sapat ba yung resources namin para makapagtrabaho ako? Kung talagang maganda ba yung kahihinatnan ng trabaho ko? Pero dahil sa verse na Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Talaga naging confident ako na hindi lang, higit pa sa iniisip ko, may magandang plano si Lord, hindi lang para sa akin, kundi para sa family ko. So, hindi natin kailangang mag-worry kasi higit sa iniisip natin, the best talaga yung plano ni God sa atin. Amen. Thank you, Gleda. Sunod natin si Keisha. Ayan, ako naman, madalas kasi sa buhay, kagaya ko, pag time na marami akong kailangan gawin, nape-pressure ako. So, pag nape-pressure ka, parang pumapasok yung anxiety na may hindi ako nagawa or nagkulang yung time ko. Sa ibang tao, sa atin namang lahat, minsan nararamdaman natin na nape-pressure tayo or minsan naman down na down tayo kasi parang mag-isa lang tayo, wala tayong katulong o kaya mag-isa tayong humaharap sa mga challenges natin sa buhay o kaya mag-isa natin tayo lang ang nagmamahal sa sarili natin. Parang ganon. Lagi niyong tatandaan, lagi kong tinatandaan yung Hebrews 13:5. Sabi doon, He will never leave you nor forsake you. So, iwan ka man ng maraming tao, lagi mong tatandaan, nandyan si Lord. Hindi mo hinaharap lahat ng mga kinakaharap mo ngayon. Hindi mo yan hinaharap mag-isa. So, lagi mong tatandaan si Lord na nasa'yo, siya lagi mong kasama. Amen. Napakaganda ng verse na yun, ano? Ano na yun? Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Gusto kong basahin yung Deuteronomy 31:6 kasi pareho yun eh. Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Okay? Sunod natin si Dada. Ako naman po, tayong mga tao, hindi po natin maiwasan minsan na nakakapag-isip tayo ng mga negative. Kaya isang verse po na may bibigay ko sa inyo is Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. So, tayo, minsan, nakakapag-isip nga tayo mga negative, huwag kang magre-rely sa mga senses mo. Huwag kang mabahala sa kung anong naiisip mo, kung anong naririnig mo, kung anong nararamdaman mo. Si Lord, napagtagumpayan niya na lahat 2,000 years ago. Si Lord nasa iyo, kaya ikaw ay isa kang tunay na wagi. Amen. Tawagin natin si Kuya Benok. Ayan, amen. Ako naman po, na sa buhay po natin, na naranasan po natin na hindi tayo tanggap, na hindi tayo
minsan di tayo wagi, minsan tayo sawi, at hindi tayo tanggap ng mga tao. Lagi niyo pong tatandaan na sa verse na to, Ephesians 1:6, na we are accepted in the beloved. Wow. Na kahit itakwil man tayo ng mga tao sa buong mundo, merong isang Diyos na hindi magtatakwil sa atin at tatanggapin pa rin tayo buong buo. Maging sino man maging tayo. sino ka man. Amen. Thank you, Kuya Beno. Tawagin natin si Charmaine. Para sa akin naman po, may mga oras na makakaramdam tayo na parang give up na tayo, na masyado na tayo nanghihina, na hindi na natin kayang harapin ang mga problema sa buhay. Pero itong verse na to, ang nakakatulong sa akin na maaaring makatulong sa'yo. Isaiah 40 verse 29 to 31. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya kahit na may mga times na nararamdaman mo na ang hina mo, pero lagi niyong tatandaan na andyan si Lord at ang pagmamahal niya. Amen. Para bigyan tayo ng lakas. Amen. Thank you, Be. Tawagin natin si Brian. Yan, ako naman po kung dati po negatibo tayo na namumroblema tayo sa pang-araw-araw, yung kung saan na naman ba tayo kukuha ng pangkakain natin kinabukasan, pambabayad sa tuition, yung pambaon ng mga kapatid ko. Yan. Pero sabi sa banal na salita ni Jesus, sabi dun sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Oh. Yan. Natuto po akong manalig dun sa pinangakong salita ni Lord. Yan, kaya ayun. Trusting the Lord. Amen. Yes. Amen. Okay. Meron pa ba? Meron pa bang hahabol? Okay. So, diba, isa lang katotohanan na itong mga kabataang ito ay panlaban nila, ang weapon nila. Weapon nila in every battle ay yung salita ng Diyos. Ayan. So, sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Yan. So, importante, yung ating mga isip, we take captive of our thought, of our mind, para yung nais ng Panginoon, yung sinasabi ng Panginoon, doon ka lumakad. Sabi nga ni Da kanina is, trust in the Lord with all your heart. Hindi sa sarili mong isip, hindi sa sarili mong lakas, hindi kung ano nararamdaman ng iyong senses, kundi magtiwala lamang sa kung ano yung nais ng Panginoon fully. Ano po? So, sa Proverbs chapter 23 verse 7, sabi sa Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung paano ka mag-isip, yun ka din. Yun yung magiging personality mo. Yun yung magiging personality mo. Kaya nga kapag ka negatibo tayong mag-isip, negatibo rin yung lumalabas sa ating pagkatao. And meron nga akong isang kausap, sabi ko, kaya ka nakakasakit ng mga ibang tao sa iyong mga salita kasi negatibo din yung nasa isip mo at siyang pumapasok sa puso mo. Yun yung lumalabas sa iyong pagkatao. Kaya sabi nga yung kababasa ko lang, kung anong iniisip mo sa iyong puso, yun ka. Yun ka. So kung ang iniisip mo sa sarili mo ay palpak ka, o puro palpak din ang aabangan mong mangyayari sa iyong buhay. Kapag inisip mo na mahirap ka lang,
palagi yan na lang nagiging mahirap. Kung ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka madunong, makikita mo, ang bababa din ang grades mo. Pero pag sinabi mo, inisip mo sa puso mo na, wagi ako, panalo ako, champion ako, winner ako, overcomer ako, conqueror ako. Makita mo in every battle, kahit gaano kahirap, malaki o maliit, pagtatagumpayan mo. Ano ang weapon natin? Sabi ko kanina, ano yung weapon natin sa laban ng isipan? Ang walang iba kundi ang katotohanan. Kagaya nga ng sinasabi sa John chapter 8 verse 32, and you will know the truth and the truth will set you free. So, yung pagkaalam mo ng katotohanan, yun yung magpapalaya sa iyo. Saan? Sa pagkakabihag ng kaaway sa iyong isipan. Ano ba yung truth? Truth is the word received through preaching, teaching, books, videos, radio ministry like this, seminars, and private Bible studies. So, sa pakikinig mo ng iyong salita na ipinapangaral sa pag-attend mo every Sunday, sa mga camps, sa mga seminars, yung mga natatanggap mong katotohanan, yun yung magpapalaya sa iyo sa pagkakabihag ng iyong isipan. Kadalasan kasi, sa isip natin, bihag na agad tayo ng takot, bihag na kaagad tayo ng pag-aalala, bihag na tayo ng kawalan ng pag-asa, at minsan bihag tayo ng matinding galit. Saan galing? Sa hindi natin pagpapatawad. At dahil doon, araw-araw, para bang lagi na lang tayong nakikipaglaban sa kapayapaan, para bang hindi natin, parang lagi na lang tayong tumatakbo, hinahabol natin yung peace, hinahabol natin ang joy, samantalang nasa atin yon. Bakit hindi natin siya ma-enjoy? Bakit hindi natin maramdaman yung kapayapaan at kagalakan na inaasam-asam natin palagi? Kasi, at saka yung satisfaction, contentment, confidence, bakit hindi natin iyon makuha ng buong buo sa ating buhay? Kasi nga, yung isip natin nakagapos ng mga maling mga paniniwala. Kapag ka tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, you believe in Him and you consider Him as your Lord, your Master, the driver of your life, kapag ka itinalaga mo yun at nanampalataya ka, na grabe, the best talaga, yung ginawa niyang sakripisyo doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, at ang laking ginawa noon para sa iyo, when you believe that, na-regenerate yung iyong spirit. Merong something na nabuhay sa iyo, nabuhay, nagkaroon ka ng life. Yung totoong life, yung from the Spirit of God Himself, na buhay in you. Ngayon, kung merong isang nangangailangan pa ng regeneration, or sabihin na natin, kailangan pang maborn again, alin yon? Your soul. Your soul is your mind, will, and emotion. At alam mo ba, ang signal na ang iyong thought ay captive ng kaaway ay yung iyong emotion. Kapag ka medyo ang emosyon mo hindi okay, ibig sabihin there's something wrong with your mind. Hindi ko po sinasabing medyo abnormal yung iyong pag-iisip, kundi ang ibig ko sabihin, merong mga negative thoughts na nandyan sa iyong isipan, kaya nagkakaroon ka ng mga negative emotions. Kasi po alam nyo, sabi ko kanina, our emotions are signals of what's inside our mind. Okay? Kung if your thoughts are negative, therefore, ang ipoproduce nito, negative emotions din. Kapag ka ang isip mo hindi maganda, yun din yung magiging outcome ng iyong emosyon. At kapag hindi okay ang emosyon mo, yun din yung pananaw mo sa buhay. Yun din yung paano ka kikilos sa mundo, paano ka makikikapwa, paano may ipipresenta yung iyong pagkatao. Kasi yun yung emosyon na dala-dala mo. I remember nung sa Camp Wagi, na walang tubig, tapos ay ang init-init, tapos ang dami-daming challenges na pinagawa nitong mga leaders nila. Pero yung masasaya, yun yung
okay, ang sigla-sigla nila, kahit na parang kahit ang daming disaster, parang okay at okay pa rin. Pero yung may mga lungkot sa buhay, yun yung hindi mag-survive. Yun yung nag-survive din, pero alam mo yun yung parang ang hirap mag-cope up sa mga sitwasyon. Kasi kung ang isip mo'y masaya, ang puso mo masaya rin, emosyon mo masaya, para bang lahat kaya? Parang kahit ilagay ka sa isang mundong madilim at sa isang lugar na parang walang masyadong bagay na pangailangan mo, you can still survive. Parang kayang-kaya mo ang lahat. Kasi sa isip pa lang, panalo ka na. Kaya pati yung emotion mo, panalo rin. At panalo ka rin sa maraming bagay. Okay? Sabi sa Mark chapter 4, sabi ko kanina, ang weapon natin para sa battle of the mind or battle in the mind is the truth or the word of God. Sabi sa Mark 4:24, and he said to them, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. So, pay attention to what you hear. Importante, kapag pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, pinapakinggan mo siya with undivided attention. Kasi, sa pakikinig mo pa lang, andyan na, guguluhin ka na ng kaaway. Hindi nyo ba nararanasan minsan, kung kailan mag-i-start kang makinig ng radio program, ang daming nanggugulo para ma-stop ka, para hindi ka makinig, ang daming kumukuha ng attention mo. Kapag ka nag-start ka ng Sunday, papunta ka na sa church, andyan yung biglang may naging disaster, hindi ka matutuloy. Or kapag ka gusto mo magbasa ng salita ng Diyos, binubuksan mo pa lang yung Bible, inaantok ka na. Why? Kasi ginugulo na kaagad yung isipan mo kasi ayaw ng dyablo na ma-reveal sa'yo yung katotohanan. Kasi kapag alam mo ang katotohanan, lalaya ka. At magkakaroon ka talaga ng weapon at malalabanan mo ang kaaway. Kaya ginugulo ka niya. Ayaw niyang marinig mo ang salita ng Diyos. Ang daming niyang strategies para gamitin ang ginagamit niya para alisin ang iyong attention sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang paalala ng Mark 4:24, pay attention to what you hear. Sabi nga sa Romans 10:17, so faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. So importante, pinapakinggan natin talaga ang salita ng Diyos kasi may power sa salita ng Diyos at ito yung magpapalaya sa'yo. Sabi nga ni Pastor Prince, replace those wrong beliefs with right beliefs based on God's word. Through the power of right believing, you will win the battle of your mind. So, tingnan nyo ha, para mawala yung mali nating paniniwala o yung mga gumugulo sa ating isipan. Minsan, ano ba yung mga mali nating paniniwala? Sabi kanina nung iba, kapag ka feeling mo rejected ka, ang sabi ng salita ng Diyos, you are accepted in the beloved. O diba, napapalitan yung maling paniniwala ng tamang paniniwala. So ano nagiging resulta nun? Nagiging secured ka sa iyong pagkatao. Nagiging confident ka na humarap sa mundo. At mas madali ka ring tumanggap ng iba kapag alam mong accepted ka. Tapos pag alam mo nga parang mayroon kang feeling of condemnation, isipin mo palagi, there's therefore now no condemnation to those who are in Christ. Sabi ng Romans 8:1. So pag alam mo yon, confident kang tatayo sa harapan ng Diyos, lalapit sa Kanya, and ganun ka rin tatanggap sa iba. Hindi ka rin basta-basta nang kokondem. Hindi ka rin kaagad-agad na mimintas. Hindi ka rin kaagad-agad nang judge ng tao. Kasi alam mo, sa harapan ng Lord, hindi ka ginawa ng ganon. Hindi ka pinintasan, hindi ka ginudge, hindi ka sinukat. Kundi ang sabi sa'yo, minamahal kita. Hindi kita kinokondem. Kahit pumalpa ka pa. Diba? Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10, for whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. I remember one time meron akong preaching sa radio din and sa church na
sabi ko, ginawa kong example yung speech center of the brain. Kung ano yung sinabi mo, na-activate yung speech center natin sa brain natin, at yung brain natin kaya yung mag-command sa buong nervous system. At kung ano yung kinuman ko, ano yung sinabi mo, siyang dinideliver na message sa buong sistema ng katawan mo. Kaya nga pagka ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi sabi dito, if you desire to love life and see good days, makita mo yung magagandang araw sa buhay mo, ay ingatan natin ang ating mga sinasabi. At para maingatan yung ating mga sinasabi, i-replace natin yung ating mga wrong beliefs with right beliefs. Alam nyo ba ang strategy ng devil? Fear, lies, kasinungalingan, accusations. I-accuse ka ng diablo. Sabi niya, mahal ka ba talaga ng Diyos mo? Ano nangyayari sa buhay mo? Totoo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Bakit ganyan ang buhay mo? Bakit hindi ka masaya? Bakit sobrang miserable ang buhay mo? So, bibigyan ka rin ng guilt. Sure ka? Gagawin ng Diyos sa'yo yan? Di ba may ginawa kang kasalanan? At iko-condemn ka ng diablo. So, ito yung mga devil strategy. Fears, lies, accusations, guilt, condemnation. Yan ang gagawin sa'yo. Anong purpose ng lahat ng strategy ng diablo na ito? For you to doubt God's perfect love, forgiveness, and superabounding grace. Isipin mo, kapag meron kang takot, bakit may takot ka? Kasi hindi mo alam na love ka ng Lord. Iingatan ka niya. Ang love niya nagpo-protect. Ang love niya nagpo-forgive. Ang love niya hindi nagko-condemn. Ang love niya nang aakap sa'yo. Nang ko-comfort. Tapos yung kanyang grace, ano ba yung grace? Tinatanggap ka, ready pa rin yung kanyang biyaya sa'yo, ang blessing niya available pa rin kahit di ka karapat-dapat. Nabubura nito yung condemnation. Ngayon, kapag yung nauna nating tinanggap, yung takot, yung kasinungalingan ng diablo sa atin, yung accusations ng diablo sa atin, pinanaig mo yung guilt feelings na may nagawa ako, muntik na nga ako mag-suicide o kaya may mga ginawa ko in the past, o kaya grabe ako, hindi ako mabait na anak, o hindi ako mabait na asawa, o hindi ako mabait na nanay, marami ginawa ako sa kapwa ko. Kapag lagi mong nasa isip yon, nabubura sa isip mo yung unconditional love of God for you, na tinatanggap ka niya, minamahal ka niya, maging sino ka man. Okay? At nawawala din sa isip mo na tomorrow may be a better day. Kasi bakit? Kasi sabi nga kanina, si Gleda yata ang nag-share noon, is ang plan ng Lord sa iyo, magandang future. Hindi para sirain ka, kasi hindi yun ang plano ng Lord, hindi yun ang nature ng Lord sa iyo. Okay? So kung meron kang mga maling paniniwala, papalitan natin ito ng tamang paniniwala. Importante, willing ka, open ang iyong mind and iyong heart to listen, to hear the good news about Jesus. Yung katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. So, nais ko pong, bilang conclusion, gusto kong basahin yung kwento tungkol kay Peter. Si Peter, yung bang lumakad siya sa tubig. Simulan natin sa verse 24, Matthew chapter 14, verses 24 hanggang 32. Sabi sa 24, but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It is a ghost!" And they cried out in fear.
But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is not I. Do not be afraid." Verse 28, "And Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, and saying, "Truly, you are the Son of God." Tingnan niyo yung kwento. Merong dalawang klase ng tao dito, yung nasa boat at saka yung nagkaroon ng lakas ng loob umalis sa boat. Alam mo, minsan kapag palagi na lang puro na lang masyado kang nasa box sa iyong buhay, parang ang mundo mong ginagalawan ay napakaliit lang, na parang ayaw mo ng masyadong challenges and risks sa buhay mo. Pag may konti lang kakaiba, parang pag meron lang konting kakaiba sa buhay mo, parang sobra ka nang natatakot. Tingnan niyo yung mga disciples na nasa boat. Nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Natakot agad sila. Takot agad ang kanilang naramdaman. Bakit? Hindi nila kayang paniwalaan na Jesus can do it. Na hindi nila kilala si Jesus na lagi nilang kasama, na parang hindi ba kayang gawin ni Jesus ang lumakad sa ibabaw ng tubig, or hindi ba kaya ni Jesus na yung buhay mo ibahin niya into something better or something na grabe and wow, 'di ba? Parang hindi kaya ang ibang tao, ang nararamdaman niya kapag hindi niya kilala ang totoong Jesus, ang una niyang nararamdaman, takot. Meron pa ang kilala pagka may kumaluskos lamang sa may pinto, akala niya may multo na. Samantalang si Jamie lang pala yun, o meron lang palang pusang kumaluskos, 'di ba? Or meron lang nalaglag something dahil may humangin. Inisip mo kaagad may multo na. Dahil why? Kasi ang pinaniniwalaan mo, multo, hindi si Jesus at ang kanyang mga angels nagpoprotekta sa iyo araw at gabi. So, sabi ko nga parang napaka old-fashioned na naniniwala ka pa sa mundo hanggang sa mga panahong ito. Dahil sabi ko nga naniniwala ka, nakakita ka na ba? Hindi daw naman talaga nakikita ang multo, nararamdaman lang. No, bunga lang yun ang iyong imagination. Bunga lang yun ang iyong takot. Kapag ka natatakot ka, iba ang pananaw mo sa mundo. Nakakatakot. Nagkakaroon ka ng, parang nakakabuild ka tuloy ng mga giants na napakabundok na malaki, giants na mga kaaway mo sa buhay. Samantalang kapag ka hindi ka natatakot, mga langgam lang pala silang lumalakad-lakad. Diba? So, ibinabago ng kung anong nilalagay mo sa isip mo ang iyong paglakad sa buhay sa araw-araw, kung paano ka magiging wagi. Ngayon, merong isang Peter na nakilala niya kaagad, "Ikaw ba yan, Lord? Gusto ko ring lumakad dyan." So, ang laki ng paniniwala niya na si Jesus yung naglalakad doon sa, nasa na ba yun? Anong version? It's a ghost, sabi sa verse 26. Sabi ni Jesus, si Jesus, "Take heart, it is I, do not be afraid." So sabi ni Peter, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." So sabi niya, kung talagang ikaw yan, at saka although nakita mo parang may doubt pa rin si Peter pero better naman yung faith niya kaysa dun sa mga nandun lang sa boat at hindi man lang naglakas ng loob na lapitan si Jesus. Sabi niya, kung kaya ito ng Panginoon ko, kaya ko rin tong gawin dahil siya ang bahala sa akin. Siya yung pag ginusto niya, kakayanin ko. So lumakad siya. Kaya lang alam nyo, kagaya rin ni Peter, sa buhay natin maraming distractions. Maraming ginagawa ang kalaban sa atin. Gagawa siya ng malalaking alon para i-distract ka, para takutin ka. Anong nangyari kay Peter nung siya ay natakot? Anong nangyari kay Pedro? Lumubog siya. 'Di ba? Lumubog siya. So
okay pa rin naman ang naging attitude ni Peter nung siya'y nalumubog at ang sabi niya kaagad, sino pa rin ang una niyang tinawag? Si Jesus pa rin. Dahil alam niya na kahit na sa panahon na nagagapi tayo ng kaaway o nadadaya ang ating isipan, just call upon the name of the Lord, ililift up kanya kahit miry clay pa ang iyong pinagkalubugan, kayang-kaya kanyang i-lift up. Ang kailangan lang, we have to convince our soul, we have to convince our mind, will and emotion para maniwala, to believe that Jesus is our Lord, Jesus is our Savior. Sabi nga meron akong narinig na message, iba yung Jesus Christ ang tawag mo. Iba rin, I think I read it from a post in Facebook ng isang bishop. Ang sabi niya, Jesus Christ is different from kung tawagin mo siya na Jesus is the Christ. Ang Christ, ang ibig sabihin sa Greek ay Christos, na ang ibig sabihin ay Messiah, ang ibig sabihin ng Messiah ay Savior, tagapagligtas. Kapag si Jesus para sa iyo ay Messiah, Christos, tagapagligtas, Savior, matapang ka, confident ka, kapag yun ang nilagay mo sa isip mo. Pero kapag ang tingin mo, ang Diyos ay namamalo, ang Diyos ay malupit, ang Diyos ay namamarusa, kapag yun ang nasa isip mo, mamumuhay ka ng natatakot sa buhay mo. So mga kapatid, we have to win the battle in the mind. Anong panlaban? Anong weapon natin? The truth. The truth is the word preached, written in His word dito sa ating aklat, sa Biblia. Ito yung pinipreach sa mga radio programs. Ito yung nababasa mo naririnig mo sa mga seminars. So give your time to listen, to hear the Word of God. Keep on listening sa salita ng Diyos na ipinapahayag. Dahil ito, ang katotohanan ito, ang magpapalaya sa iyo sa pagkakagapos ng dyablo sa iyong isipan. Alalahanin mo na nasa isip lang, it's all in the mind. Ang katotohanan, if you dig into your spirit, lahat ng triumph and lahat ng victory andoon na, nakadeposito na. Sabi nga sa John 16:33, be of good cheer, behold, I have already overcome the world. So sabi niya, meron pa doon na in this world, marahil makakaranas kayo ng mga tribulation, maraming mga pagsubok, challenges sa buhay, maraming mga disasters and calamities, maybe. Pero, sabi ni Jesus, I have already overcome the world. So, kahit ano pa yung mga mararanasan mo, walang hindi ka kayang pagtagumpayan. Dahil ikaw ay laging wagi, never suwi. Dahil kay Kristo, panalo ka lagi. Lagi mo yang tatandaan. At sa isip mo ba lang, kaya we have, di ba si David meron siyang sinabi, may verse sa Psalms nang sinabi doon, why are you so downcast, O my soul, put your hope in God. Ang sabi niya sa kanyang isipan, kinausap niya ang kanyang soul. Ano yung soul? Mind, will, and emotion. Ang sabi niya sa kanyang soul, huwag kang magulumihanan. Bakit ka nagugulumihanan? Put your hope in God. Ibig sabihin, whatever it is in your mind, takot, pag-aalala, galit, kawalan ng kapatawaran, isurrender mo lahat yan kay Lord. Alamin mo yung mga katotohanan. Pagdating sa karamdaman, naman natatakot ka dahil may karamdaman ka, alamin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. By the stripes of Jesus, you are healed. Kung ikaw ay nagugulumihanan kasi marami kang mga kakulangan sa buhay, utang, maraming babayaran, always remember, Philippians 4:19, sabi nga kanina ni Brian, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kapag ka ikaw ay nanghihina, Philippians 4:13, I can do all things through Christ. At sabi nga ni Kisha kanina, kapag ka if you feel so alone and lonely, kapag ka ganun, lagi mong iisipin, He will never leave you nor forsake you. Ang
Ang dami niyang pangako na pwede mong panghawakan. Pero palagi ka na lang magiging bilanggo sa iyong isipan ng kaaway at lagi ka na lang defeated kapag hindi mo alam ang kanyang mga pangako. Sabi nga sa 2 Corinthians, I think it's 1 Corinthians 2:10, sabi doon ay and all the promises of God, basahin ko na nga lang po, Corinthians, do we still have time, EJ? Okay, 2 Corinthians, sige, basahin ko, last na lang po ito, 2 Corinthians, sorry, it's 1 Corinthians 1:20 yata, 1 Corinthians 1:20, asa na yon? Sorry. 2 Corinthians 1:20. Yon. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Kumbaga, lahat ng pangako ng Lord ay yes. Para bang, Lord, ito bang pangako na ito para sa akin? Yes. Ito bang healing para sa akin? Yes. Ito bang provision na pangako mo, Lord, para sa akin? Ang sagot ng Lord, yes. Laging yes. Ang kailangan mo lang gawin, amen. Ibig sabihin, I agree, Lord. Be it done unto me. So, wala kang amen. Wala kang i-agreehan kapag di mo alam yung mga pangako ng Lord sa iyo. So, palagi nating isa-isip na mahal tayo ng ating Daddy Lord, at kahit kailan di niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan, at palagi din nating ilagay sa ating isipan na mayaman ang ating Lord sa maraming bagay. Mayaman siya sa kapayapaan, kagalakan, at lahat ng iyong pangailangan. Bilang pagtatapos, Ephesians 1:17-18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. At yan po ay para sa iyo. At lagi mong iisipin, 1 Corinthians 2:16, for who has understood the mind of the Lord as to instruct Him, but we have the mind of Christ. I declare victory po sa inyo. You are more than conqueror because you belong to the bloodline of champions. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpala po kayo. Shalom, glory, and kara. Binabati natin ang The Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Corey Yap, dealer of Salad Master, the whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Brother Pastor Velmer and Sis Connie Masuecos, music team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap, music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Mangera, with Brother Leo and Sis Marisa Swan, Ezra Cortez, Nora and Benito Bingo, Tony Nukal, EJ and Frances, Jules Evangelista and Jeanette Allen and Calvin Allen, Nukal family of Sacramento and Texas, Magpantay family of Munting Batangas, Consel Richard, Alice, Chep and Jam, Jamie Queen, Adrian, Kim, Jay, Sed and Casey and Cathy, Grace, Phil, Jack, Nika, Micah and Gio, Nanti and Abel, Magpantay of Abu Dhabi, Victor, Malu, Chakbong, Maye and Arjo, Evangelista and Alzade family of Munting
Batangas, Melchris and Darwin Almario of CHO, Ina Valencia, Ate Annie Abelia of CHO staff. Greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Happy listening po sa inyo lahat mula dyan Hello. sa Sacramento, California. Ayan. Hello kay Ate Sol at kay Kuya Edmond Evangelista. Hi, miss na namin kayo. Hello din sa kay Sister Linda and Brother Boyet Nukal of Texas, and thank you for the shirt. And hello din kay Gen Rev Luciano of Arizona, at saka kay Poging Ian Ian De Leon, Sir Ian De Leon of COB NHS, at syempre naman sa aking napakagandang anak kay Edlin Santiago dyan sa Taiwan. At yan, at hello din kay Nanay Evelyn, Tatay Ed Santiago, sa lahat ng mga nasa lote, lalong-lalo na kay Nanay Lucy at kay Pretty Saria. See you po on Sunday. At syempre binabati natin yung Kapwagi Warriors. Umpisahan natin kay Alex. Ay, babatiin sila. Pero gusto kong batiin, unang-una, si Samantha. At nagpinapabati pala ni Samantha si Dwight. Hello and good evening. Okay, batiin nyo na. Ayan, syempre binabati ko po yung Victor Tribe. Yan, hello sa mga blue team dyan. Kay Samantha, kay Dwight, kay Jan, kay Alex, kay King, kay Janber, kay Hazel Santiago, and kay Charmaine. Yan, hello Victor Tribe. Miss you na. Oh, next, Dada. Hello po sa mga Overcomer Tribe, sa mga Yellow Team, kay Gianna, kay Donna, kay Christine, kay Rain, Kay Lawrence, kay Sam, kay Pers, at kay Adrian. Hello sa inyo. Belated happy birthday kay Mayfor. At tawagin naman natin para bumati si Gleda. Ayan, binabati po namin ang Conqueror Tribe. Si O'Neil, si Camille, si Dayan, si Leanne, si Jome, si Frankie, at syempre si si Jom. Tsaka syempre si Aji. Hello guys! Okay, salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, thank you sa inyong lahat na nakinig sa ating program, #BBF. At yung pabebs, nagpapabati, yung mga pabebs. Pabebs daw yung pangalan ng kanilang grupo. Si Camille, si Leanne, si Hazel, at saka si Dayan. Ayan, hello sa inyong lahat. At si RG, si I'll pray for you. At saka kay Gianna, kay Christine, sa inyo yung lahat. Ako hindi na maisa-isa. Ayan, hello and good evening kay Donna. Hello sa inyong lahat. At namimiss na namin kayo. Magkita-kita tayong muli. Ano po? Salamat sa inyong pakikinig sa ating program. #BBF, blessed, beloved, and favored. Alam nyo, lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ka ng ating Daddy Lord. Convince your mind para lagi kang wagi, never sawi. Dahil kay Kristo, kapag ikaw ay na kay Kristo, panalo kang lagi. Lagi mo yan tatandaan. Love na love ka niya, maging sino ka man, ngayon, at magpakailanman. So, galing makinig sa ating program, #BBF, dahil sa #BBF, nakasisiguro kang may nagmamahal sa'yo.